Hello everyone. Pag-usapan po natin ang self-monitoring report ng DNR-EMB. At ito po ay nakabase doon sa DAO 2003-27. Ito po yung self-monitoring report system. So, kailangan ng isang pollution control officer na mag-submit ng self-monitoring report para makapag-perform ng kanyang function as exemplified in DAO 2014-02 sa Section 10 ng DAO 2014-02. Anong nakalagay po dito sa DAO 2014-02 Section 10? Ang Section 10, ito po yung duties and responsibilities ng isang pollution control officer. Sabi dito sa item number 13, the PCO shall promptly submit self-monitoring report, compliance monitoring report, duly accomplished and signed by the PCOs, approved and certified correct by the managing head, and notarized. Sa Section 12 ng Department Order din na ito, sinasabi dito, all accredited PCOs shall submit SMR to the EMB regional office on a quarterly basis. So every 3 months, nagsasubmit ng self-monitoring report ang mga accredited PCO in compliance with Section 10, the duties and responsibilities of the PCO. At pangalawa, doon po sa mga conditions ng mga permit. For example, dito sa wastewater discharge permit, isa sa mga permit condition nakalagay dito that the permit holder shall conduct quarterly effluent monitoring with the above parameters and shall be included in the quarterly submission of the self-monitoring reports. So indirectly, sinasabi na pagka meron ka nitong discharge permit issued by DNR-EMB sa inyong facility, kailangan mong mag-submit every 3 months ng report. Same doon sa iba pang mga registration, no? Sa mga hazardous waste generator registration certificate, no? Nagsasubmit din tayo ng mga self-monitoring report. Ano ang isang registration na nagre-require ng submission of the self-monitoring report? Ito yung tinatawag na hazardous waste generator registration certificate. Ang nakalagay dito sa registration at condition, submission of the online self-monitoring report shall be made within 15 days after the end of every reporting period. So, we need to submit self-monitoring report in compliance with the duties and responsibilities of the PCO at sa mga permit and registration condition. Ngayon, saan nagsasubmit ng self-monitoring report? Ang self-monitoring report ngayon, sa kapanahunan natin ngayon, 2025, ngayon mismo, pinaka-current, online ang submission ng self-monitoring report through client.emb.gov.ph SMR. Yan. So, all we have to do is register an account. Kaya lang, dyan po yan sa company registration system. Dapat mayroon kang account sa company registration system. Dito po. Yan, gagawa ka dito na account and then, pag nakagawa ka na dyan na account, yan din ang gagamitin mo account sa pag-submit ng self-monitoring report online. So, ilan ang modules ng self-monitoring report? Meron po itong 6 modules. Module 1 to 6 dito sa self-monitoring report online.
So yung module 1 has to do with the general information. Ito yung ating mga DNR permits, licenses, clearances. Pinapakita natin dito yung mga permits acquired, kailan nabigay sa atin, kailan mag-expire yung mga permits. Pinapakita mo rin dito sa module 1 yung pong ating mga operation, ilang oras ka nag-ooperate sa isang araw, ilang araw ka nag-ooperate sa isang linggo, and eventually, malalaman mo na kung ilang araw ka nag-ooperate sa isang buwan. At ganun din yung common activity natin, consumption ng tubig, consumption ng kuryente, dyan sa module 1. No. We select the year and the quarter kung anong period yung sinasubmit natin na report. For example, fourth quarter. Kung ito ay ang monitoring period ay October, November, December na sinasubmit natin ng January 15. Then module 2, ito naman po yung sa RA 6969 na mga compliances natin, mga data na kailangang ibigay to showcase compliance with RA 6969. Kasama po dyan yung mga volume of hazardous waste generation. Kung meron tayong mga nage-generate, ilan ang nage-generate ng mga hazardous waste. Yan, kung meron tayong mga pinapa-transport, pinapa-treat, pinapa-dispose, dyan natin sa module 2 dinideclare. At kung meron tayong mga chemicals ng mga regulated, no? Yung mga inventory nito, dyan natin dideklara sa module 2. At lalong-lalo doon sa mga treater ng mga hazardous waste, dyan natin dideclare kung gaano karaming waste, anong mga klaseng waste ang mga na-treat natin. May mga information like kung ano yung mga inspections schedule, anong mga findings, dyan natin nilalagay sa module 2. Sa module 3 naman, dyan natin nilalagay ang mga data about water pollution, the water pollution data. At syempre, pinapakita mo dyan yung mga record mo ng water consumption and then yung wastewater generation and discharge. At kung may mga discharges talaga tayo ng mga wastewater, kailangan ipakita mo yung receiving water body and then kung ano yung record ng cost of treatment. At kung may mga testing activities tayo, pag a-analyze ng mga water sample, may mga result of laboratory analysis tayo, nidideklara natin sa module 3 yung mga values ng mga parameters na inanalyze in compare with the standards set by the ENR as exemplified in DAO 2016-08, Table 9. Sa Module 4, we are providing information sa mga air pollution source installations, yung mga air pollution source equipment, with or without air pollution control device. So kung meron kang generator set, boiler, fuel storage tank, ano yung mga data na pwedeng nakuha natin. Like kung generator set ito, ilang ang operating hours sa loob ng 3 buwan, ilan yung tons of liters of fuel consumption, yan. At kung may emissions at may kasamang air pollution control device, yung ating air pollution source installation, ano yung record ng cost of treatment. Sa Module 5, if you are the ECC holder, applicable sa inyo ito, applicable sa atin na dinidisplay natin yung mga result ng air quality monitoring, water quality monitoring, yung pong mga proof of compliance to the conditions sa environmental compliance certificate. At syempre, yung implementation ng environmental management plan or program. Naglalagay din tayo dito ng mga data ng ating waste management, waste generation, waste collection, at yung ating waste management plan.
At lahat ng ito may mga supporting documents to. Lalo kung water sampling, lalo kung air sampling. Sa Module 6, doon natin ina-attach yung ating mga supporting documents. So we attach these documents sa Module 6. And sa Module 6 din, nagdi-declare tayo ng mga information about environmental incident, if any, at kung anong actions ang ginawa. Saka yung personnel or staff training. Has to do with environmental education or environmental awareness. So kapag ka na-kumpleto yung modules 1 to 6, pwede na natin i-submit yung ating self-monitoring report. At dyan ngayon papasok yung section 6 ng DAO 2003-27. Ano yon? Yung evaluation ng self-monitoring report. So kapag ina-evaluate ang submitted report, pagka kumpleto, sufficient ang status. Pagka hindi kumpleto ang information, kailangan ng additional clarification, nilalagyan nila ng status na deficient. So may notice of deficiency, kumbaga. Kailangan aksyonan para maging sufficient. So in 15 days, kailangan ma-evaluate yung mga submitted reports sa loob ng 15 days. Ngayon, kung walang action from EMB within 15 days, pwedeng makonsider ito na accepted na yung report. Okay? So that is about the self-monitoring reporting. At itong self-monitoring reporting na to ay sistema base sa DAO 2003-27 self-monitoring report system para magbigay ng pruweba ang mga regulated establishments, facilities na pumapasa sila sa mga requirements ng major environmental laws at nagiging basis naman ng DNR Environmental Management Bureau for policy making at saka decision making. So, napakahalaga ng self-monitoring report system kasi ito naman ay nagpo-promote ng self-record keeping. Malalaman mo talaga kung ano ang operation mo, ano ang quality ng operation. At ito naman ay nagpo-promote ng self-monitoring. No, hindi na kailangan ang regulator na tumingin, pwede na mismo yung pollution control officer and together with the managing head to ensure compliance with the requirements of major environmental laws. So maraming salamat for listening. I hope may natutunan tayo dito sa self-monitoring report. At magkita-kita ulit tayo sa sunod pang mga video patungkol naman sa iba pang mga compliance requirements. Thank you very much and God bless us all.